Hello guys! Hello Pilipinas! Magandang umaga sa inyong lahat at siguro na-miss niyo ako. Na-miss ko din ang paggawa ng mga updates. It's been 2 weeks since last time naggawa ng update dahil po sa condition natin. Nagkaroon po ng mga marami kasing sunod-sunod na bagyo, 7 storms pumasok within par. Medyo hindi tayo naka-rest maigi. Inatake pa tayo ng anxiety natin na yung last natin way back in 2013 pa. And I'm okay now, huwag kayong mag-worry, but medyo okay na tayo. Nasa magandang condition na, back to normal ang ating health. And mabuti naman for the past 2 weeks nasa dry phase tayo ng moderate oscillation. But again, gaya ng sinabi ko, usually after 15 to 30 days, nagbabalik po yan. And by next week, October 20 onwards, baka nasa wet phase naman po tayo at may mga potential na LPAs na posibleng mag-form sa silangan ng ating bansa. And all eyes tayo niyan sa Pacific. And so far, na yung week na ito, okay pa po. May mga usual lang po ng mga tropical thunderstorms sa hapon o gabi sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Dito ang ating weather analysis at Tagalog version ngayong araw nito ng Lunes hanggang Miyerkules, October 14 hanggang 16, 2024. At pinaglilingkod po ito ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. So na yun, kumusta na po? I hope nasa mabuti kayong kalagayan. At least maganda po ang pinakita ng Mother Nature. Wala tayong any mga bagyo na nag-form. May mga malilit na bagyo sa labas ng ating Philippine Air Responsibility after na Julian. But ito umakyat. Yung mga formation ng bagyo ay na-shift po dun sa Atlantic. Nakikita po tayo ng dalawang back-to-back na malalakas na category 4 and 5 na hurricanes. Si Helene at Milton. At coincidentally, yung mga relatives ko sa Tampa at St. Petersburg ay mukhang nahagupit sila ni Milton. Kaya nakatutok din tayo doon. Bigay ng information sa ating mga relatives. But wala naman tayong website, okay? Hindi naman tayo nag-global kasi ang hirap po mag-manage kapag global po ang ating website. So, focus lang tayo dito sa Pilipinas. Nagsimula tayo noong 1997 pa. And I'm happy to still be here giving you the very latest. So, kumusta na po? Ito yung ating latest fast animation mula sa cyclonicwx.com. Himawari 9, Himawari 9, okay? Hindi na 8 kasi bagong satellite na po yan. Pinapalitan nila yan every 5 years. Meron po tayong prevailing northeasterly and easterly trade winds dito po sa eastern sections ng Luzon. May mga occasional rain showers and thunderstorms po dito mula sa eastern sections po ng Cagayan hanggang sa may northern Quezon, parts of southern Quezon. May mga ulan-ulan na po yan. At sa ibang bagay po ng ating bansa, mainit. Pero sa hapon ng gabi, may mga inaasahan po tayong mga thunderstorms na localized. Okay? So, mabuti yan. Didilig ito sa mga halaman natin, sa mga farmlands. Dahil may balita nga na papunta tayo sa La Nina. Mamaya, bibigay natin pinaka-latest yung mga naghihintay since September. Huwag kayong mag-worry kasi nasa development stages pa lang ang La Nina, but mukhang baka hindi matuloy or nasa high-end lang ng tinatawag nating neutral phase o normal climate. Baka hindi umabot doon sa slight La Nina, but still, yung forecast ay pinapakita papunta sa slight La Nina. Mamaya, papakita natin ang pinaka-latest. Sa labas ng Philippine Area Responsibility, ito kasi yung power line. Okay? So, ito yung labas niyan. Mayroon dalawang tinatawag nating tropical waves or surface troughs. Isa dito, which is this one, ay mukhang magiging LPA in the next 5 days.
pero mag-record po siya dito sa may south of Japan. Hindi naman po siya magiging malakas na bagyo. Low pressure system lang po siya. Pwedeng subtropical depression o subtropical cyclone. Mixture po yan ng middle latitude at tropical cyclone. And sa ating forecast mula sa European model, okay naman po for the next 3 days hanggang Thursday. Naglipat-lipat lang o palit-palit lang yung hangin mula sa easterlies at northeasterlies sa Bicol. So, sign na yan na papunta tayo sa hanging amihan. But mukhang ang unang bugso ng amihan ay darating sa last week of October. At meron na po tayong mga signs na nag-start na. Ito po yung LPA na binabanggit natin. May October 18, 19, and 20, magiging LPA po siya na katamtaman laman at mag-recurve. At ito na po yung mga unang glimpse o bugso ng amihan sa may Taiwan at southeastern China. At naapektuhan na rin ng bagya ang Batanes, but katamtaman lamang po ang hangin. Hindi pa masyadong kalakasan dito sa atin. Sa eastern section sa Luzon, kasama po ang Bicol, ay northeasterly wind flow. And ito na po yung binabanggit natin dahil papunta tayo sa wet phase ng Madden-Julian Oscillation. Usually, pag may wet phase ng Madden-Julian Oscillation, nagkakaroon po tayo ng matitawag na westerly wind flow. Ayan po. So, ayan po ang medyo ayaw natin kasi pag nagkakaroon po ng westerlies sa may near the equator at easterlies or northeasterly dito, definitely magkakaroon po ng low pressure. So, ito yung pinapakita sa October 22, Martes, next Tuesday, ng isang low pressure system mag-form south of Guam. Okay, so all eyes tayo dito dahil pagdating ng October 23 ay mukhang gusto niya maging aktibong LPA. Yan po. At medyo may kalakihan po ang kanyang sirkulasyon. Yan po. It's a large-sized low pressure system. And we hope and pray na hindi po ito pupunta ng Pilipinas, but alam natin sa mga ganitong linggo ng Oktubre, mga last week, talagang notorious po yan ng mga bagyo, mga Micronesian typhoons na pupunta sa atin na medyo delikado. So, we hope and pray na ito po ay umakyat na lamang. At nakikita naman na natin mayroon ditong frontal system, yung tinatawag nating trough, long wave trough ng cold front o yung shear line na posibleng maghatak nito pataas. Yan ang i-pray natin na sana walang dumaan sa ating bansa sa remaining 3 months ng taong ito. Sa ulan, halos everyday may mga afternoon o evening rain showers and thunderstorms po tayo. Okay? Isolated. Pwede yung lugar ninyo hindi ulanin. Yung ibang lugar, oo. Kaya yung rain accumulation for the next 3 days, ilagay natin dito. Yan po, mostly ang mga ulan dito sa may eastern sections ng Luzon dahil po sa easterlies at northeasterly wind flow. May mga ulan din po, isolated sa Bicol region. At mas laganap po dito sa may Visayas, Mimaropa, at Mindanao. So, very common yan at this time of the year, lalong-lalo na pupunta tayo sa La Nina. Samantala, ito yung ating wave forecast for the next 3 days. Magiging okay po ang alon. Kalmado hanggang half a meter sa inland waters ng ating bansa. Sa West Philippine Sea, sa may Kalayaan Island Group. Sa may Panatag Shoal, hanggang 1 metro lamang po. Samantala, sa pinakadulong bahagi po ng West Philippine Sea ay nasa 1.5 meters. Gayon din po sa may buong East Philippine Sea. Mula sa Cagayan, Eastern Cagayan, Eastern Bicol, Eastern Samar, hanggang Eastern Mindanao, Eastern Visayas ay nasa 1 to 1.5 meters. May mga ilan na pwede umabot ng 2 meters. So, slight to moderate lang po ang alon. So, pwede kayo mag-isda at mag-sea travel. Safe na safe po ang ating karagatan. Now, punta na tayo sa Madden-Julian Oscillation since nakalampas na tayo sa medyo 2 to 3 weeks na dry phase malapit sa equator. Although may nakalusot si Julian doon sa may part ng Batanes. Nangyayari po yan. But ngayon, papasok na naman po tayo. Ito po yung Pilipinas. Nandito po ang Philippines. So, nakikita po ninyo, nandito na yung Madden-Julian Oscillation. So, gagalaw po yan. Papunta yan dito. Pagpasok niyan dito sa mga last week of October, ay mukhang dyan na naman po ang mga kaibigan natin.
Actually, hindi ko sila kaibigan. Ayaw natin magkaroon ng mga bagyo. At malasakit po yan sa ating bansa. So ito po ang magiging forecast pagdating ng October 20 onwards hanggang October 27 ay nasa wet phase po tayo ng Modern General Oscillation. So ibig sabihin po dito, yung outgoing long wave radiation anomalies ay nai-store po dito sa karagatan east of the Philippines. So pag blue po yan, ibig sabihin mas enhanced po ang mga convection, mas maraming mga ulan, mga thunderstorms. So dito po natin binabantayan ang mga formation ng mga bagyo. Okay? So let's hope na mabilisan lang po itong wet phase para isa o dalawa lang na bagyo ang mag-form. Hindi gaya nung nakalipas na September, nag-stationary po yung Modern General Oscillation, nakaproduce po ng more than 7 tropical cyclones. Bakit ko sinabi more than 7? Kasi yung 7 lang, sa loob lang yan ng area of responsibility kasi meron din a few nag-form sa labas na hindi pumasok ng PAR. Okay, so yan po. Pray natin na hindi po matuloy ang mga systems na ito. Mamaya papakita natin ang graph ng pag-asa kung bakit ito yung pinaka-crucial months ng taong ito sa ating bansa. Now, when we speak of La Nina, ito po yung latest update as of October 10. Nasa La Nina watch po ang NOAA ng US at gayon din po ang ibang ahensya like Pag-asa. So, favored pa rin na magkaroon ng La Nina between September to November at 60%. So, 60%. So, pwedeng neutral pa rin. Hindi na uabot ng slight La Nina, but iyon ang pinapakita pa rin ng forecast. Dahil po, lumalakas po at lumalamig yung temperatura sa Central Pacific. Papakita natin sa inyo in a short while. So, ito po yung sea surface temperature anomalies na kung bakit papunta tayo sa slight La Nina dahil medyo lumalamig po dito sa may Central Pacific. Pag lumalamig dito, mainit yan dito sa atin. So, expect may mga maraming ulan sa ating lugar. Now, ito po yung sinatawag nating model predictions ng ENSO from September. At ito po yung boundary na kung saan pag pumasok po tayo dyan, okay, pag lumampas po tayo dyan sa negative 1.0, La Nina po tayo. So, right now, ay mukhang magbe-breach na ng bagya. Still, hopefully, sana hindi na po mag-La Nina. Nasa neutral conditions. At nakita natin din sa latest models, mukhang lahat naman nasa labas pa ng La Nina conditions. Mayroon lang isa, which hindi majority kasi tinitingnan dyan, yung majority ng mga forecast. Na yung official probabilities ng La Nina na in October, akit daw by 60%, and by November, 71%, and December, 74%, and by January, February, March, babagsak siya, balik sa neutral conditions by March 2025. So, mukhang nasa either neutral condition tayo or slight La Nina. So, abangan natin yan. Sana hindi na po matuloy ang La Nina kasi grabing ulan po yan. Mas mataas sa normal o mas mataas sa monthly average ang mga ulan. So, yan ang pray natin na sana neutral lang. At again, pag may neutral condition po ang ating klima, hindi mawawala ang possibility po ng mga bagyo. Kahit na neutral, panahon ni Yolanda, neutral yun. Monang, 1993, neutral. At marami pang ibang mga taon na pag neutral, niyadaanan pa rin tayo ng bagyo. Kasi talagang ganyan, mainit ang karagatan. Winawari lang natin dahil sobrang init ng ating dagat, ay nagkakaroon po ng rapid intensification ng mga bagyo. So, ito yung latest pang Pag-asa. Ang forecast during the last 3 months na yung taon ay mukhang 4 hanggang 7. Itong 10 ay sinama yung January, February, March. So, stick lang po tayo dito sa October to December na mula 4 hanggang 7. Okay? At nakikita po natin dito na ang October, November, December, ang tracks talaga, majority of them ay tumatawid po ng Pilipinas. So, mabuti na yung maging handa tayo sa any threat nitong mga potential na bagyo na yung remaining 3 months of 2024. I-pray lang po natin na sana hindi patuloy.
mahina lang po sila, umakyat, matunaw, ng wind shear, gaya na sa US, si Milton, category 5. Pag landfall, 3 and 2 na lang ang category niya dahil lumakas po ang wind shear. So, nakakatulong po ito. Itong tinatawag nating upper level winds or vertical wind shear, nakakasira po sa bagyo, lalo nang pinapasukan ng dry air, yung malamig na hanging amihan, yung dry air niya ay nakakatulong para humina ang bagyo. Okay, so yan po ang latest. At babalik ulit tayo na yung kalagitnaan ng linggong ito. At huwag tayo mag-worry. Mag-pray lang po tayo. Relax. And we will be bringing you the very latest in the coming weeks and months na yung last quarter ng 2024. At i-pray natin lagi sa buong may kapal na sana hindi matuloy itong mga bagyong ito para maging masaya po ang ating Pasko sa buong Pilipinas. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat po sa inyong mga prayers na tayo ay gumaling. Okay na po tayo. Okay? Na kumbaga sobrang stress lang for the past month. Sunod-sunod ng bagyo. But namamanage ko naman na yun ang ating stress levels. So, walang problema. Again, maraming salamat sa inyong suporta. God bless. At see you again in the next few days.